Okay mga boss, welcome back. At lately nagpost tayo doon sa Facebook page natin ang about sa mixer. Kumbaga naalala ko lang. Ngayon, tiningnan natin kung ano yung comment ng mga nag-react doon. Iba-iba yung opinion nila, iba-iba yung suggestion, iba-iba yung mga sinasabi, iba-iba yung pagkakaunawa. Ngayon, ihimay-himay natin yan, pero i-explain natin o pag-uusapan natin yung tungkol sa mixer in layman's term. Ano ba yung in layman's term? So ilagay natin dyan sa screen kung anong ibig sabihin para maunawaan ng nakakarami. At ako naman ay base lang sa personal na knowledge ko, yung i-share ko sa inyo, at yung mga nagagather ko ring knowledge na pinasa lang din sa akin ng mga senior. So papaliwanag natin. So bago tayo pumalaot, ako po ay isang electronics technician, audio technician. Nag-aral po ako ng General Radio Communication Operator. So yun po yung tinapos ko. At the same time, nag-OJT po ako sa FM at saka AM at saka TV station doon sa probinsya namin. Para malinaw tayo mga boss. Kaya kung ano yung mga sasabihin ko, yung basis ko ay base sa karanasan ko. So ipapaliwanag natin yung ano ba talaga yung purpose o ano ba talaga yung original purpose ng isang audio mixer. Yan. So para maka-sure kung tama yung sinasabi ko, nag-research din ako. Saan pa ba mag-research? Nag-Google. Nag-Google tayo mga boss. Kung tama yung perspektibo ko, kung tama yung nasa isip ko, kung tama yung pagkakaintindi ko. So binalidate ko muna kung tama yung pagkakaunawa ko. Base doon sa naranasan ko nung nag-OJT ako at nung nag-aaral ako. Okay? So ganito mga boss. Ang pinakaunang purpose talaga ng mixer ay from the word mix. Mixer. Mixing. Ano bang ibig sabihin ng mixer, mixing? So hindi na kailangan siguro i-google pa kung anong meaning niyan. Paghaluin, ihalo, di ba? So ipapaliwanag natin sa pinakasimple at madaling maunawaan na paraan. So ang pinaka-purpose ng una ng mixer ay siguro sabihin muna natin ano ba talaga, bakit nagkaroon ng mixer. So nung panahon nung panahon na ang ginagamit pa ay turntable o plaka pa. Tapos sa mga recording, yan, ginagamit pala yung mixer dati sa mga AM, FM station, TV station, ginagamit din yan. Sa mga recording, yan, mga audio recording, yan. Ano ba yung mga audio? Mga recording label, yung mga music recording, parang ganon. Bago pa nagsimula siyang gamitin talaga sa mga sound system o mobile. Siguro kung mali ako dito sa claim ko na to, sa pagkakaunawa ko, pwede niya akong contest, pero base sa research ko, yun munang una na yun ang pinakaunang dahilan kung bakit nagkaroon ng mixer at yun ang pinakaunang purpose. So ang mixer kasi, limbawa dati, papaliwanag natin, meron kang audio, iba-ibang audio sa recording. Iba yung mic ng gitar, iba yung mic ng sabihin natin sa guitar, electric guitar, bass guitar. Iba yung mic ng keyboard o yung audio ng keyboard, iba yung sa iba-iba pang instrumento, kaya sa drum, parang ganon. Tapos iba din yung sa vocal. Ngayon sa recording, paghahaluin mo yan, pagsasamahin mo yan, para pag output niya, isa na lang, sabay-sabay na sila. Yun, mixing. Sa mga naman, ang ginagamit naman yan, sa mga FM station, AM station, magkakaroon ka ng paid o kaya magmimix ka. So, naabutan ko yung time na, ang ginagamit pa dun sa pinasukan kong FM AM station ay napaka-analog pa. Ang ginagamit namin na pang-insert sa music, commercial, at saka yung mga intro ng mga, sabihin natin, yung mga commentator, DJ. So trabaho yun ng GRCO, yung mga radio operator. So ang ginagawa nun, dahil may mixer doon,
para walang air gap, ang gagawin mo dyan, i-crossfade mo. So ganun yan, sa mga ano dyan, sa mga oldies, magigits nyo to. I-crossfade mo yung halimbawa, dahan-dahan mo ibababa yung music, dahan-dahan mong ipapasok ngayon yung sounds. Tapos same time, pag patapos na yung sounds, dapat matalas ka sa panig. Dahan-dahan mo namang ibababa yung ano, para non-stop. Sa mga non-stop music, ginagawa yon. At the same time, na-adapt na rin yon sa mga diskuhan. Ganon din ang ginagawa ng mixer. Yun ang ano. O kaya, patutugtugin mo ng sabay, magkahalo yung dalawang, halimbawa may dalawa kang audio source. Pwede mong patunugin ng sabay yun. Halimbawa, yung source A mo, yung source B mo, pwede mong pagtunugin ng sabay-sabayan o kaya ipipade mo. So, sa fader naman kasi, dati kasi may mixer na may volume, tapos may fader. Ngayon, parang wala na atang fader sa mga ano, 'di ba, sa mga mixer. Yan. So, dandahan mong ipapasok 'yon o kaya magpi-fader ka. So, from A to B, so ipipade mo, dandahan hihina yung sounds dun sa source A mo. Kung ipapasok mo naman, dandahan papunta dun sa ano, ipapan mo, 'di ba? May panning. So marami pa yun. Through the time, nagbabago o nag-i-evolve yung mixer natin. Napunta na tayo dito sa pinaka-controversial na pag-usapan na pag may mixer, malakas yung sounds. Diba? Merong sabi na agree, merong disagree. Sino yung mga nagsasabi na ang mixer ay pampalakas lang ng sounds? Ito lang yung mga bago lang na gumagamit ng mixer. Sino ba? Yung mga magkukumpare lang dyan na may mga maliliit na sound sa ano. O kaya yung iba din na nagpauso niyan, yung mga vlogger din na nagbablog na ano. So bakit nila nasabi na pag gumamit ka ng mixer ay lalakas yung sounds mo o lalakas yung tunog ng amplifier mo? Actually, yung impression na yon ay may daya yun. May daya. Hindi talaga lalakas yung sounds ng amplifier mo. Ang nangyari kasi, mga mixer kasi ngayon, meron ng equalizer na built-in o kaya may mga additional na preamp. Kaya kung mahina talaga yung ano, kung mahina talaga yung output ng halimbawa DVD mo o ano mo. Lalo na yung cellphone, mahina talaga out niyan. Yung mga tulad nito, cellphone, mahina talaga yung out niyan, di ba? Pag dinirekta mo sa amplifier, mahinang tunog kasi napakababa ng gain niya o kaya napakababa ng signal niya. So pag pinasok mo yan sa mixer, magkakaroon na ng preamp, tapos may equalizer pa na built-in yun, malaki talagang pagbabago. Yun ang nagiging impression ng ano, which is hindi naman talaga masasabi natin na mali. Siguro sabihin natin na yun lang ang pagkakaintindi nila na lumakas yung sounds nila, pero technically pinalaki mo lang yung gain na papasok sa amplifier. So dati manipis yung gain mo, ngayon pinadaan mo na mixer dahil may preamp na, tapos may maliit na rin na equalizer. Yung mahina dati yung signal mo, halimbawa ang nangyari kasi dyan, ang impression ganito. Papaliwanag yan. Kuha tayo ng amplifier. Ito, may volume. So dati, ito yung pinaka number one na dahilan kung bakit nasasabi nila na kapag nagkabit ka ng mixer ay lalakas yung amplifier mo. Kasi dati halimbawa, wala kang mixer na kinabit, cellphone lang tapos diretso sa amplifier, ang volume mo hanggang dito lang. Yan, baliktad lang yung camera natin. Ang volume hanggang dito pa, nahinaan ka pa sa tunog. Diba? Tama. Sa mga nakagamit na mixer, diba? Hanggang dito na yung tunog. Ang pihit nyo minsan naka 12 o'clock na, mahina pa rin. So ngayon, kumabit ka na mixer, nagamit ka ng mixer. Pag gamit mo na mixer, dito pa lang, malakas na yung tunog. Diba? Tama, diba mga viewers? Tama. Ang tanong, yung total power ba ng amplifier dumubli ba o lumakas talaga? Kung ano yung pinaka-design ng amplifier, yun pa rin yun. Lumakas lang siya kasi tinaasan mo yung gain. So, pag sinubrahan mo din yan, ng sobra pa, yung dati mo dito, basag na ang tunog, garalgal na, kasi distorted na. Pag nasobrahan ka din sa gain, basag din ang tunog.
Ganun lang kasimple yan mga boss. Subukan nyo, basag din ang tunog. So hindi talaga siya lumakas. Kasi kung ano yung specs ng amplifier mo, kung halimbawa ang amplifier mo ay 200 watts, 200 watts pa rin yan. Pinalapit mo lang yung volume. So kunti lang kasing pihit, malakas na. Pero meron naman talaga mga input na kahit isagad mo, halimbawa cellphone ang gamit mo, nakasagad na mahina pa yun tunog. So pag kinapitan mo ng mixer, hindi mo na ma-full volume ngayon kasi mataas na yung gain niya eh. Yung dyan, yung in terms of yung pandinig natin, malakas talaga kasi dati kalahati pa lang, kalahati na, tawag dito, kalahati na, mahina pa yung tunog. Ngayon, nasa 9 o'clock na malakas na ang tunog. So, ganun yung naging perspektibo ng mga nagsasabi na lumakas yung In the sense ay, tinutulungan naman talaga niya na malip up o mapalaki yung gain ng isang input na ginagamit nyo kung mababa. Pero kung ang ginagamit nyo na pang drive ay matataas na rin ang gain, malalaki na rin ang gain, hindi nyo na kailangan so titimplahin nyo pa rin yun. Kaya nga mayroong pihitan yan para ma-adjust mo. Hindi naman ibig sabihin na may sagadan yan pwede mo lagi mo nang isagad, di ba? Kasi ang audio signal babago-bago yan, malakas mahina, kaya kailangan titimplahin mo din. Kasi kung ang perspektibo mo naman ay laging sagad lahat, hindi wala din yun, di ba? Ganun lang kasimple yun kung bakit nila nasabi na wala akong mixer dito, nagdadaldal ako, wala akong masample na mixer. Bakit nasabi na pag ginamitan ng mixer naman kasi hindi naman siya masasabi na mali. Talagang ang mixer ngayon nag-i-evolve. Noong 1970s ba may Bluetooth na? Wala pa, di ba? Wala nang Bluetooth na. Mixer ngayon may Bluetooth na, digital na rin yung mga mixer ngayon. Pwede mo nang i-control sa cellphone lang. Kumbaga, ang nangyari mga boss, tama din ang sabi ng oldies, yung mga nakaabot ng mga dati na ang mixer talaga, ang original na trabaho, mag-mix talaga, from the word mix, mag-mix ka ng audio. Halimbawa, mayroon kang source na mayroon kang source na 4, sabihin na natin 4, mayroon kang abutin natin dati, mayroon kang plaka, turntable, mayroon kang tape, tapos pa ba, may tuner ka, tapos mayroon kang, sabihin na natin 80s, may CD na, may CD ka. Pero sa atin dito parang 90s na ata nagkaroon tayo ng laserdisc na lang, parang mayroon kang ganun. Pwede kang pumili dyan kung alin ang papatanugin mo, pwede mo silang i-feed ng sabay. Tapos the other way around naman, ang trabaho din mixer, halimbawa may isa kang input tapos marami kang amplifier, pwede mo rin yung kasi multiple output din ng mixer. Isa lang yung input mo, pwede mong i-feed sa ilang amplifier. Sa mga nakaabot ng ganong klaseng mixer, lalo na nung panahon ng ako bata pa nung 90s, pag may pista sa amin, tinitingnan ko talaga ang mixer noon, maraming output papunta sa iba't ibang amplifier. Yung ibang mixer nga hindi nakatulad ngayon kasi yung mixer natin ngayon, di ba, nakabalance na yung output niya. Meron na siyang negative signal, positive signal, tsaka ground. Dati RCA lang talaga yung unbalanced na marami yung RCA na output na papunta sa iba't ibang amplifier. So nataon lang kasi na karamihan sa atin ngayon na nagsasabi na lumakas ang pag may mixer. Kasi ngayon lang din yung mga naabutan nila mixer ngayon, yung mga ginagamit nila mixer ngayon ay yung mga naabutan lang nila na yung mga mumura tig 225 na yung Yamaha na F4BT, yung mga ganon na mixer na may mic na. Dati nga yung ibang mixer wala ding mic, pero isa din sa original yan na features ng na mixer yung may mic, pero yung iba walang echo, lang talaga, plain lang talaga na mic, wala siyang reverb, walang effects. Pero mayroong mga mixer naman, pero iba-iba. Pero yung ngayon na kompleto na, mayroong mic, may effects na, may equalizer na, may Bluetooth na, digital na. So, anong nangyari na pagkakalito-lito ng mga opinion tungkol sa mixer? Dala
dala ng pag-evolve o pag-upgrade ng mixer. So, iba yung mixer noon. Iba yung mixer ngayon. Parang ganon. Nag-evolve lang yung mixer noon sa ngayon. Which is, ang mixer na ginagamit ngayon natin, pang sounds lang yan, pure lang talaga. Yung mixer din, at saka mga boss, take note, ang mixer, maraming klase yan, ang dami. Mayroong mixer na gabang. Yung may sa mga recording studio, makikita nyo, ang dami nun eh. Ang dami nun. Titimplahin mo yung ano, ang dami mga pihitan na. No. Kahit ako, hindi ko alam i-operate yun. Aminado ako. Ang daming ano, nataon lang kasi ang pag sinabi nating audio mixer, ang pumapasok sa isip ng karamihan yung mga bago na ngayon na mga mixer na nakikita natin na nabibili sa Raon. Usually karamihan yung mga made in China. Yun. Pero talaga yung mga sound engineer, sila talaga yung makakasabi anong pinaka-purpose ng mixer na makakapagbigay ng hustisya na ano talaga yung ano talaga yung pinaka-trabaho ng mixer. Yun talaga siguro pwede. Pero sa akin, base sa aking kapasidad, sa aking pagkakalam, yun. Kasi nagtrabaho din ako sa ano eh. Nagtrabaho din ako sa FM, TV station, AM station. Gamit na gamit din yung mixer. Pero ibang mixer yung ginagamit namin doon. Very analog pa nga yun eh. Tapos, ganoon din sa TV. Sa TV station din, kailangan din ng mixer. Pero yun naman, integrated na yun eh. Kasi audio-video na yun eh. Yung pinag-usapan natin, audio lang dito eh. So meron ding audio video mixer mga boss, baka hindi nyo alam, meron ding audio video mixer. Baka hindi nyo alam yung mga papasok din. Pero ngayon siguro iba na ngayon, digital na eh. Yung TV station dito, yung ano, repeater lang din yun. Hindi naman yun talaga yung mismong ano, kasi kada probinsya may mga repeater yang ano eh. So pag mga repeater naman, balik ano lang ha. Sa mga ano, pwede sila ano kasi doon eh, maglagay ng sariling ads, yung galing sa yung mga local ads. So mga naka-OJT lang sa ano, yung mga ka-relate sa ganun. At nakapag ano din pala ako, nakapagtrabaho din ako saglit lang sa mga sabihin na natin mga mobile disco. Kunti lang. Kahit pa paano may kunting alam din ng ano. Pero naabutan ko doon ng mga ginagamit, Boster type, yung mga assemble pan amplifier na ang lalaki ng transformer, ganun din. Yung mga classic din na mixer. Pero ito ngayon na nandito na ako, natungtung ako ng Manila. Hindi na ako gumagamit ng mixer. Wala naman akong sounds. So, ako naman, dagdag na lang, kung ako naman pipiliin, gagamit pa ba ako ng mixer? Usually, hindi ako mahilig sa video okay. Kung video okay ako, ano na lang ako, amplifier na lang ako na Sakura 733, mas maganda ang ano nun, ang mic mixing nun para sa akin. Kasi kung maunawaan mo yung pinaka-purpose ng mga pihitan ng Sakura 733, masasabi mo siya na napakaganda gamitin pang video okay. Mas maganda effects nun kaysa mixer. Oo, may kukunta. Opinion ko yun. Opinion ko yun, sa akin yun. Kung sa'yo mas maganda pa yung mixer, okay. Siguro kung ako, I'd rather choose to equalizer than buying mixer para sa akin So kung nasa bahay lang ako, magsa-sounds lang ako, mag-equalizer na lang ako, mas marami pang frequency ang mababali ko, matitimpla ko compared dun sa mixer. Sa opinion ko lang yan. Wala lang magagalit, wala magsasabi na beep beep beep. Mga bad word yan. Yan. So nagbigay lang tayo ng ano, at hanggang dito na lang siguro ako magbibigay ng opinion ko tungkol sa mixer. Wala na siguro ako madadagdag. Halos yun na. Kumbaga yun lang ang laman ng utak ko. Kung meron kayong maidadagdag, comment sa baba. So kung sino yung pinakamaganda ang comment at explanation, at kung merong sound engineer na nakikinig at nanonood sa akin, comment sa baba. Ipipin ko yung comment nyo kung tama at maganda explanation. So sana napaliwanag ko sa inyo in layman's term na sinasabi ko. Diba? Okay mga boss. Sa susunod ulit, pag-usapan naman natin sa susunod, mixer versus equalizer versus crossover. Pag may time ako. Okay? God bless po.